Nasa linya na natin, kumpatsero, si Secretary Henry Aguda ng DICT. Secretary, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning, Ka Jerry, Ka Tunying. Apo. Alam ko, malakas ang ulan, pero Oo nga. medyo masarap ang kape pagka ganitong mga mga panahon. Opo, pagka po ba malakas ang ulan, malakas ang hangin, humihina ba yung signal ng internet? Dati ganun di ba? Hindi. Hindi po Dapat hindi. No. Dapat hindi. Oo. Pati ang signal ho ng cellphone, dapat walang epekto. Opo. Sa araw ng tag-ulan at bagyo, lalo mong kakailanganin ng cellphone. Yun. Kaya dapat mas maganda signal pag ganitong mga panahon. Oo. Kahapon ho, Secretary, naikwento ko dito na mukhang susulatan nyo na si Mark Zuckerberg ng Facebook. Tinuloy nyo pala? Sinulatan nyo na pala talaga? Ay, oo. Sumulat po kami kahapon. Pero bago po ko siya sinulatan, nakipag-ugnayan po tayo sa mga tao niya. Kasama na po yung COO niya, si Javier Olivan. Si Javier? Alam niyo po, yung COO ng Facebook ngayon, nakapunta na sa Pilipinas yan. Nakatrabaho po namin yan dati. Maayos po yan. So, nung sinabi nila na, okay, sumulat na tayo, sumulat na po tayo. So, nakipag-ugnayan na po tayo kay Mr. Mark Zuckerberg po. Ano po ang tenor ng inyong sulat, Secretary? Pinagbabantaan nyo ba? hindi naman po. Po, simula pa po nung pag-upo ko, nakikipag-ugnayan na po tayo kay Meta. Siyempre, kailangan alamin natin kung ano mga ginagawa nila. So, yung sulat naman po natin kay Mr. Zuckerberg ay nagsabi tayo ng mga hinaing natin sa platform nila. So, ilinatag po natin, fact-based po yun. Tapos second, ipinagpaliwanag po natin na dito po sa Pilipinas, may mga batas na po tayong umiiral na pwede natin gamitin sa pagsupo ng fake news. Baka naman hindi lang po niya alam. Tapos yun nga, ang hinihingi po natin ay hindi special treatment. Opo. Ang hinihingi natin sa Facebook is fair and equal application nung kanila bang tinatawag na community standard. Okay. Oo, dapat i-apply din nila dito ng patas. Yun lang po. Tapos sabi ko sa kanya, dalaw ako sa kanya kapag may time siya para mas masinsinan namin mapag-usapan. Parang ang dating Secretary Henry, parang ganun kayo. Parang close kayo ni Mark Zuckerberg. Gawa nung CEO, si Javier. Si Javier, dahil kay Javier. Opo. Opo. Alam niyo po, nung nagsisimula pa lang ang karera ko, dumalaw po ako nung nagsisimula si Facebook sa opisina mismo ni Mr. Zuckerberg. Nakita ko mismo yung una niyang opisina. Hindi nga lang kami nagkatagpo. And believe po ako sa kanya kasi nung una po, kung maalala nyo, ang Facebook po ginawa for social good. Siya nga nagsabi, hindi ito basta-basta kumpanya. Ito ay isang movement para sa kabutihan ng mga tao. Ngayon siguro, feeling ko lang, baka yung iba niyang tao, kasi malaki na ang Facebook baka na-pressure na gumawa ng pera. Ayun. Siyempre, income yan. So, sa na-pressure silang gumawa ng pera, minsan nakakalimutan na nila yung reason ba kung bakit sila nag-exist. Oo. Baka yun lang, kailangan lang paalala. Ayun. Tama yun, napakaganda nung sinabi ninyong yun, Secretary. Pero kapag ang sabi nyo, equal treatment lang, i-apply din dito sa atin kung ano yung pinatutupad nila sa ibang bansa, kapag ginawa ba yun, ano yung makikita natin, maaasahan natin, Secretary, kaagad na mararamdaman natin na, pareho na kami ng treatment ng Facebook sa ibang mga bansa? Oo. Alam niyo po, maganda yung algorithm ng Facebook, 'di ba? Kayo nga minsan magtataka ka, bigla kang nalang bebentahan ng gamot. Tapos kailangan ko pala tong gamot na to. O kaya bibigyan ka ng mga bagay-bagay. Si Facebook po maganda yung algorithm. Pag sinunod lang po nila yung kanilang algorithm, wala nang fake news. Hindi na magkakaroon ng fake news. At ang isang importante, hindi lang po fake news. Matatanggal po yung mga nagre-recruit ng scams. Nagre-recruit for illegal gambling. Kasi kaya nila yon, Sec, on their own?
kayang-kaya po nila yun. Kung kaya nilang i-predict nga, di ba, may mga istorya po, Oo. yung isang babae na predict ng AI na buntis na, hindi pa alam ng babae. Ganun kagaling ang algorithm po ng Facebook. Kaya pag in-apply lang nila yan, mas yung mga anak po natin, mas makakapag-interact sa Facebook ng kampante ba Nang hindi tayo nag-aalala. sila mapapariwara. Oo. Kasi sa totoo, sa mga pag-aaral po tumataas ang suicide sa mga kabataan dahil sa social media. Kaya kailangan talaga seryosohin po natin yan. Kundi, marami po tayong magiging problema. Ano kasi yung pressure po sa isang kumpanya, tulad ako, galing po ako sa private sector, na ma-meet yung kanilang mga profit target. Minsan, Yun ang pressure. yung mga tao. Si Facebook po kumikita ng average po, mga $17 to $18 per tao dito sa Pilipinas. Na Ang laki. Ang laki. Malaki pong pera yun. Oo. Mga gaano karami po ba ang Facebook users dito sa Pilipinas? Yun sa datos po natin, nasa mga 90 million to 100. Ganun po karami. Matindi. Lahat po Tapos, tayo Facebook friends. Oo. tapos times $17. Tama. Oo. Tama. Ano po yan? Every month po ba yan o every day? Every year naman. Every year. Ay, naman yun. Pero kahit na, ay Kahit para na, madaling kwentahin kung Bachero, 100 times 17, Oo. that's 17, ano na ba yan? 100 times 17, 1,700 million yun, 1.7 billion yun. Po. Oo, Malaki dollars. po yun. Sa Pilipinas pa lang yun, ano? Tingnan mo na yan. Kaya ang gaan ng loob ko dyan kay Mark Zuckerberg. Huwag nyo nga awayin, Secretary. Hindi pa. Hindi, pero... Hindi natin kailangan awayin. Pero alam nyo, tama kayo dun Ang kailangan lang natin ay equal treatment. Ang dami-dami po nating mga kababayan na nare-restrict o kaya nasususpend ang account dahil ang sabi ng Facebook ay nag-violate ng kanilang community standard. Pero sa kabilang banda, ang dami-dami pong mga namamayagpag na mga deepfake, mga scams na ang tagal-tagal na nandiyan sa Facebook. Hindi nila tinitake Palibasa ay sponsored o kumikita sila. Ibig sabihin, nagbabayad. Ang dami-dami na pong naloloko bago pa nila aksyonan. So, specific po bang ganon yung sulat ninyo? At meron na po ba silang response? Ay, wala pa po. Kasi pinadala ko po hindi ko po pinost sa Facebook dahil pinadala ko sa normal mail. So baka makukuha niya ngayong araw na to. Opo. Email ko po. Pero tama yung punto nyo, Kato niyo, tignan nyo mayroon tayong kakilala, may kaibigan po tayo, journalist. Oo. Tapos sinuspend. Tapos ang nakalagay lang sa kanya, you violated our community standard. Tapos sa akin, journalist to Oo. Bakit ito yung masususpend? Yung obvious na opinion yung mga nakalagay doon. May mga ganun ba na parang hindi patas? Yung mga trolls na mamayagpag, yung journalist masususpend. Medyo yun. Opo. Bakit napansin niyo po ba to? Sabi ni Sir Art Samaniego, nung sinimulan daw po niyong i-call out ang Meta, ay dumami bigla yung mga lumalabas na negative issues about you sa Facebook. Oo. Ay, ganun po talaga. Parang naghahamon parang hinahamon Hindi naman po siguro. Siguro naman Baka nagkataon lang. Nagkataon lang po yun. Nagkataon lang po. At ano naman ako, malaki pananampalataya ako na pag nakita ni Mark Zuckerberg na ito yung reason kung bakit sinimulan ko si Facebook. Baka naman, ano ba naman ang mag-moderate naman sila ng maayos, di ba? At saka, ang isa pang hinihingi po natin, ang problema po kasi pag may kinakausap kami, Singapore o kaya Ireland. Wala dito. Yung Ireland. Wala dito. Oo nga. Dito. Oo, dapat meron sila rito. Ng korporasyon dito. At masigil na rin natin sila ng buwis, ng tax. Ay, tama po. Imagine nyo yung nabanggit kong revenue nila. Kung 30% corporate tax ibigay sa Pilipino, ay malaking bagay po yun. Ito yung malabo Sabi nila, bakit hindi kayo nagbabayad ng tax? Ang sabi kasi nila, no, we do not earn from the we do not earn in the Philippines. We earn from the Philippines. Pag tinagalog nyo pa yon, Pareho lang yun ito po Tagalog niyan.
hindi po kami kumikita sa Pilipinas. Pinagkakakitaan lang namin. Hindi malabo, di ba? So pupuntiryahin ninyo yan, Secretary, na ang Facebook ay mapagbayad ng buwis dito sa atin? Ay, opo naman po. Hindi lang po ako. Kasama po dyan ng BIR. Kasi may mga tinatawag tayong loophole. Apo. May loophole po sa taxes. Sa akin naman, pagka ganyan, obvious naman, pag kumikita kayo sa isang lugar, dapat doon din kayo nagbabayad ng tax. Tama. Diba? Oo. Ganun tayo eh. Yung social media platform na tubong Pilipino, si Kumu, for example, Oo. nagbabayad ng tax nandito sa Pilipinas. O bakit sila pwede? Tama. Oo. Pero Secretary, ang susunod na tanong diyan, yung tanong namin ni Kumbachero kahapon sa mga kababayan natin, handa ba ang ating mga kababayan na mawala kahit na temporary lamang ang Facebook sa buhay nila? Worst case scenario, na araw-araw way of life na natin tong Facebook, biglang mawawala. Ready na ba ang Pilipinas sa ganon sa tingin ninyo? Ay, tingin ko po, kasi marami na rin mga alternatives. Nabanggit ko yung Kumu, nabanggit ko rin yung Twitter, nabanggit ko yung Google, yung marami pong alternative naman na pwede silang puntahan. At sa akin, sana hindi na umabot sa ganon na aksyon. Pero kung umabot po sa ganon, alam niyo po, trabaho po talaga namin. Pag nakikita namin talaga nakakasakit yung isang platform, marami nga magagalit sa akin, pero kung kailangan, kailangan gawin po. Posible ba? Nakikita nyo ba yung may chance ba na umabot tayo sa ganon, Secretary? Ay nakikita ko naman na baka hindi dahil nakikipag-usap po sila. Tapos, ito na po yung final, si Mr. Mark Zuckerberg. Prior to him po, marami na rin po ako nakausap sa... kailangan lang pong idaan ko talaga sa organization nila. Siguro naman, pagka umabot na kay Mr. Mark Zuckerberg, mabilis na po yung action niya. Well, so, medyo positive naman po yung pakiramdam ko. Ayan. Secretary, alam namin may lakad kayo ni Presidente ngayong umaga. Yes. Isa na lang. Sana naman yan. Wag, secret yan. Secret ba? Isa na lang. Ang bukod sa kuryente, ang kuryente natin na ang kuryente ng Pilipinas, pinakamahal yata ito sa balat ng lupa. Pati pala ang internet natin tsaka cellphone rates natin, totoo ba 'yon, Secretary? Isa tayo sa pinakamahal? Opo. Nakakalungkot nga. Pero isa tayo sa pinakamahal sa ASEAN. Kaya naman po marami po kaming ginagawa. Ang utos po sa akin ni Presidente, ayusin ang internet at gawing abot kaya. So marami pong ginagawa tayo po. Yung Konektadong Pinoy po, isang magandang bill po yan ng Kongreso at ng Senado. Malapit na po yan. Alam niyo, sa isang merkado, pag mas marami ang players, mas gumaganda yung presyo, tapos mas gumaganda yung serbisyo. Tapos kami po, nakipag-ungdahin sa mga telco. Positive naman din po ang reaction nila. Yung kamakailan, yung Philippine Cable and Telecoms Association, pinakamalapit po yan sa Pilipinas, sabi nila, Sec, sa likod nyo kami ng Presidente, itutulak natin ang Konektadong Pinoy. Pero ang mas importante, nangako po sila, i-improve nila yung internet sa countryside at aayusin nila yung presyo. So may ginagawa po tayo dyan para hindi na tayo yung isa sa pinakamahal sa ASEAN. Para lang makita natin kung gaano ang difference. Sa kapitbahay natin na Thailand, gaano ang difference ng rate natin? Nako. Ito po, nakausap ko po yung isang diplomat, hindi ko nasasabihin kung ano pangalan, galing Thailand mismo. Sabi niya, yung bago lang siya dumating sa Pilipinas, sabi niya, naku, Sek, alam mo ba, yung binabayad ko in 1 month dito for my communication service, 6 na buwan kong mababayaran sa ano yun? Sa Thailand. Sa Thailand. Tingnan nyo na yan. Ganun kamura doon, ano? May isa pa po sa India. Sa India, nakausap ko rin yung isang diplomat. Sabi, Sek, ito, mas nakakagulat. Alam mo, yung binabayad ko sa cellphone ng mahal-mahal sa Pilipinas, yung 1 buwan, 1 taon sa India. Matindi. Pero wala na bang isang, yung pangatlong diplomat, mas magaling yung lolo ko. Mas magaling yung lolo ko. Hindi, baka naman sinasabi lang nung taga-India yun dahil hulugan. Secretary, isang maliit na item na lang, no?
Totoo ba na naririnig tayo ng Facebook pag nag-uusap tayo? Halimbawa, nag-uusap tayo ngayon, andyan yung cellphone natin. Kaya ganun ang tanong ko, minsan nag-uusap kaming mag-asawa na pag-usapan namin yung, as in, wala kaming binubuksan ha. Pagbukas mo ng ano, Nag-uusap kami ako rin, may tungkol sa experience ko rin pagkain. yan. Halimbawa, Thai food, ano? Pagbukas mo ng cellphone mo, may lalabas, ayun ang unang lalabas sa'yo. experience ko rin yan, Secretary. Nakikinig ba sila? Napapakinggan ba nila tayo? Ganyan po kagaling ang AI ni Facebook. Kaya nga, kung gusto nilang tanggalin ang fake news, kaya nilang tanggalin. Di ba nakakagulat? Pero hindi kayo naririnig sa sa cellphone nila. Nangyayari po yan, sinecheck nila yung browsing history nyo. I-predict nila. Malalaman nila kung halimbawa nanggaling kayo sa isang Thai restaurant. Pero hindi, naman, ito- Secretary, hindi kami galing. Wala nga binabrowse. Nagkwentuhan lang. Kaya sabi ko, Ako rin. nakikinig siguro tong mga itong mark na to. Ako nung minsan, nung masakit ang batok ko, tumigas yung batok ko, hindi pa ako nagse-search ng may mga nakausap lang ako at kinukonsulta. Pagbukas ko ng cellphone, mga exercises para sa sa neck ang lumalabas sa akin. Bira. Magaling talaga ang AI nila, no? Magaling po talaga. Magaling po talaga. Secretary, last hear it na lang. Yung Meta, sinulatan nyo na. How about TikTok and Google? Ito pong YouTube. Ay, magandang tanong po yan. So yung TikTok naman, pag tinignan ko yung cooperation nila, mas maayos. In fact, nakausap ko rin po another diplomat po from the US. Sabi ko, alam niyo po, mas maganda po yung response sa amin TikTok. Tulungan niyo naman kami sa Meta. Alam niyo, sinabi sa akin doon sa US diplomat, alam niyo, problema rin namin si Meta sa US. So, yung iba po, maayos po. Sumusunod. Lalo na yung mga YouTube sa Google. Sila po yung nagsabi sa amin. Alam mo, Sek, hindi ka na kailangan magreklamo sa amin. Meron kami sa YouTube. Pagka alam namin fake news, hindi na namin napapublish. Meron kasing naglalagay sila ng mga few minute delays para bang sa broadcasting, para ma-fact check mo muna yung information bago mo i-broadcast. Kung sila nagagawa nila So kaya rin yung Facebook like that. Ayan. Well, Secretary, sa mga sinasabi niyo, sa mga experience natin, nag-e-expect ng gusto at natutuwa kami na ang nasa DICT ngayon, alam ang trabaho. Yun. Maraming salamat Nako, po. Secretary. Secretary, salamat po. Gandang umaga. Salamat po. Katunying ka, Jerry. Maraming salamat po. Secretary Henry Aguda, DICT.